Wednesday is my 71st birthday. Ako lang lahat nito ang nagtulwa. Ito na siya. Okay na to, my friends and friendship. Lilipat ko na. Ay, napaluto na yung biniguan sa wakas. Puto ni Mama Ella. Ginataang bilo-bilo. Laing. O, gagawing laing. Subscribe na! Good morning. Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella. Morning, good night, good evening dyan sa atin, sa good day sa atin, kung saan man kayo naroroon. Si Mama Ella gumising ng 6 o'clock. At today, Saturday, here in the US. And noong 20, Wednesday is my 71st birthday na wala rin kami handa. Ngayon lang ako nag-prepare dito sa bahay para salo-salo sa mga apo at sa mga anak. Kasi yun lang ang time nila na maka-attend. Hindi pa nga na maka-attend si Jarrell at saka si Junel, si Bam, dahil may mga work. Pero ang mga asawa lang nila at kung sino lang ang available dito na pupunta ngayon. Pero pupunta sila ngayong araw na to mamaya. Dinner, sabi ko, para may time ako mag-prepare. Nag-prepare talaga ako para sa mga apo at sa mga anak lang. Kami lang naman. Kaya ito nang una kong naluto. Ito yung kasama ko sa kagabi. Kagabi overtime to, my friends and friendship. Pero may isang counting yung parang sunog-sunog ang topping dahil yun ang gusto talaga ng ibang mga anak. May mga ganyan. Ayan. Ito pa nga, oh. May mga natira pa kami kagabi ng ulam. Pero wala ko na to dahil ito marami akong niluluto. Hindi naman ganong karami. Yung okay lang. Nagluto ako ng menudo. Yun siya. My friends and friendship. At ito yung niluluto kong beef steak. Ito. At gagawa ko ng pansit. At ito may dinuguan pa ko. Dito niya. Iluluto ko pa to. At may laing si Chanel ang gagawa nito. Family ano lang. Kaya ayan. Kaya kagabi talagang pagod na pagod ako. Dahil umaten pa kasi kami ng ano ni Zoe sa St. Catherine. May mga yun bang may mga ano doon. May mga tinda-tinda na may mga bibili ka. Mga kain-kain ka doon. Kaya yun, so tired talaga. Pero nagawa ko pa rin kagabi na magluto ng ating kasaba cake. Hindi cake, kundi kasaba pudding. At ito din ang aking macaroni salad. Nakagawa na ako. Ngayon, minarinate lang namin ito ni Papa Dudes. At i-ano ko na lang. Pag minarinate at ito nililoto ko na ngayon para mamaya makapagluto ako ng puto. O di pa, dyan lang muna kayo, my friends and friendship. At busy si Mama Ella. Ito nagre-ready ako ng aking mga ingredients. Busy ang kusina ni Mama Ella. Itong niluluto kong menudo. Tikman natin. Wow, sarap ang lasa. Ito pa gaan ko pa ito ng tubig. Masarap. Busy ang kusina ni Mama Ella. At ito naman yung beef steak. Sunod nito, ako ay magluluto ng dinuguan at ng pansit. Kaya busy. Ang huli, ito kay Shana Laminyo ang laing niya. Daragdagan ko pa ito ng ako lang lahat nito ang nagtulwa. Tinimplahan lahat. Masarap na siya. Pero mas masarap kasi sa menudo. Yung may tamis. Sabi ko, dito na lang kawag tayo. Gusto din ng mga bata, kakain kami sa labas. No, sabi ko doon na lang tayo sa bahay. Magluluto ako, punta lang kayo. Nag-order pa ako ng crispy pata. Para sa mga apo at anak. Sarap. Takpan ko muna. Hindi ako natin lang maigit. Pero medyo ano pa siya. Lagay ko ito. Yung pineapple juice. Ako lang nagluluto pag may mga handaan. Dati, nung wala pang sakit si Papa Dod noon, yung piyesta sa aming bayan, siya ang nagluluto.
Ngayon hindi na siya. Itong minuto kong niluto, halo-halo lang pati ang kanyang taba. Hindi naman ginahan ng kadaming taba. Karamihan puro laman. Tingnan niyo. Takpan ko muna siya. Habang ako'y naghihiwa itong aking mga ihahalo. Pag matapos ko na ito na maluto, susunod ko magagawa ko ng putong bigas dahil may dinuguan kasi ako eh. Maluwag-luwag na ang kusina kung wala na ritong mga ibang nakatakip sa Tupperware. Lulutuin ko na at ililipat ko na ito pagkatapos dun sa table kong luto na para maluwag at makapaghiha. Linis din ako ng aming sala. Sobrang gulo kahapon ang sala namin. Paano nandito si Cass at saka si Sue, laro ng laro. Yan, kalat nila, hindi pa ako. Pero darating ngayon si Cass. Mamaya. Lahat ito noon, natuto lang akong magluto. Pinag-aaralan ko lang pa ako nanonood. Nung maliit pa ako, pinapanood ko din ang tito ko. Siya ang nagluluto tuwing pista doon sa amin. Hanggang nasa lumaki na ako, nagiging interesado talaga ako sa pagluluto. Si Papa Dudes, tinitingnan ko kung paano siya magluto. Kaya yun, natuto din ako. Sabi ko, wala namang imposible kung interesado ka, di ba? Pero noong bago pa lang kami ni Papa Dudes, hindi ako talaga marunong magluto. Kaya pinaaral niya ako niyan. May asawa na ako. Nag-aaral ako niyang home economics. Akala niya siguro ang mag-aaral ng home economics ay marunong ka lang magluto agad. Yun naman ang pinag-aaralan doon ng most is baking. Yung mga cooking din, pero hindi ko nitong mga luto. Hindi katulad ng mga culinary na ang mga luto talagang ganito. Yung pinag-aaralan ko dahil baking lang ang yung ano na ko eh. Talagang pinag-aaralan ko talaga. Paano sabi ko magluto. Sabi ko kaya nga ng iba kung pa kaya. Basta alam mo naman ang maalat. Sabi ko, sa isip-isip ko lang yun. Alam mo naman ang matabang. Kaya pag igin mang luto para maging masarap, anong discarding mo, wala ka na. Yun. Kaya, yun ang aking ginagawa. Pinapadala ko kagad sila ng mga lalagyan. Sabi ni Chanel, oy, magdala kayo ng mga lalagyan ninyo at uubos ang aming Tupperware dito. Eh, para magdala na kayo. Pinapalambot ko yung sa beef steak ko, yung karne. Masarap na makainin yung pagmalambot. At kalamansi talaga ang aking binili. Yung ganito, may friends and friendship. Ayan. Pure talaga mong kalamansi. Ang asim. Kaya ito ang hinahalo ko sa beef steak. Para, kasi pag lemon, oo, pero parang hindi mo feel na beef steak ang ginagawa mo. Sarap naman kasi pag naghahanda ka, pamilya mo dito, mga apo mo, di ba masaya? Kahit anong hirap, pagtatrabaho mo para mabuo mo ang mga niluluto mo, ay masaya ka naman dahil ang kakain ang mga apo at ang mga anak. Hindi ibig sabihin hindi ako masaya ng papakain ng ibang tao. No? Iba naman yung sinasabi ko na sa pamilya. Pero mas lalong gusto ko kung may mga ibang nagpupunta dito. Kaso lang, napapagod na ako magligpit dito sa bahay. Kaya okay lang na kami-kami lang. Yung mild lang ang pagliligpit ng mga kalat. Sa apo pa lang eh, sobrang ang kalat. Eh kagabi parang binugbog talaga ako. Tulog na kagod, maaga ako natulog. Ginawa ko, nagdialysis ako. Ayan, dagdagan pa natin ng carrots. So yun, hindi ko na alam kung saan ako mag-uumpisa. Daming kalat, daming hugasan. So, may kakain dito, tambak dito, ko, Diyos ko. Kaya lang, tinatanggap ko na sa sarili ko, okay lang. Tapos ko hindi ako nakapagligpit ng buong bahay, ng loob ng bahay. Kasi, dahil kasi ako dami kong ginawa. Pero dito lang sa kusina, niligpit ko lang muna. Para sabi ko, maiayos na ang lahat paggising sa umaga. Yun kasi ang importante sa umaga, paggising mo, ang kusina ay open, yung malinis, para ang nagluluto ay hindi mainit ang ulo. Hindi sasarap ang luto mo pag ang paligid mo ay maraming kalat. Hindi ka makapag-concentrate. Kailangan malinis ang kusina at ang paligid bago ka magsimulang magluto. Minsan parang naliliyo na ako.
Yung nahihilo ka, bigla. Sabi ko, pagod lang yun, hindi ko iniintindi yun. Yan ang ihalo ko. Minarinate ko ang karne ng pork the whole night. Minarinate ko na agad sa mga recados, mga iba't ibang mga ingredients. Pero nagdagdag pa rin ako. Pan ko muna para lumambot yung potato at saka carrot. At silipin din natin itong aking ginagawang beef steak. Hindi pa lumalapot. Pero parang malambot na yung karne. Masarap na siya. Pero may kulang. Dalagyan ka ng sugar. Tama na ang alat, tama na ang timplada. Medyo kulang lang sa sugar. Tama na din ang aslom, ang asim. Aslom kasi, my friends, Bisaya kasi ako, friends and friendship. Ang asim ay sa Bisaya aslom. At time to time tinitikman ko, ay okay na. Okay na pag ganyan ang timplada, pero kailangan medyo paigandaan mo para ma-beef steak talaga. Habang nagpapaluto ako ng aking niluluto, kailangan ay malinis ko itong aming sala. Ito kasi marami. Ito yung mga pinaglakihan ni Zoe na mga damit. At yung sa asawa ni Chanel, ilalagay daw ito sa balikbayan box at ipapackage sa Philippines para mapakinabangan ng mga kamag-anak doon. Lagyan natin ng tomato paste, itong minodo. Na ano ko lang ang apoy pa rin masusunog. Mas gusto ko kasing ihalo sa putahe ang tomato paste kaysa sa tomato sauce. Oo, naglalagay na pero maasim. Maasim ang tomato sauce at nakapag-marinate na ako dito ng suka. Lagyan natin ng kaunting tubig para medyo may sabaw-sabaw. Ihalo ko na itong bell pepper. Ihalo ko na itong green peas. Ito na siya. Okay na to, my friends and friendship. Yan na. Hi, good morning. Ito yung baby kong bagong gising. Okay. Mama is cooking. Hungry? Unahin ko ang beef steak. Ilipat. Nahugasan ko na at ito na ilagay ko na. Magluluto pa ako ng dinuguan, pero bago ako magsisimula sa another na namang lulutuin, lilinisan ko muna itong aking mga ginamit na mga sandok
para magagamit din sa sunod. Next na niluluto ko. Dito ko lang siya ilagay para madali kong makuha. Nalagyan ko ng sandok. Next, unahin ko muna ang pagluluto ng aking pansit. Madali lang naman ang dinuguan pansit lang muna. Okay. Isusuhat ko ang sibuyas. Pansit. Ito ang pansit. Daming siguro itong dalawa. Isa lang. Ang pansit. Dami pala ng maluto pag dalawang ganon. Itutugulan ng mga bata ito pag uwi nila mamaya. Lilipat ko na. Dali. Yan siya, oh. Sabay-sabay humingi ng breakfast itong apo. Kaya pakainin ko muna para wala na. Para ma-okay na. Oh no! Ay, napaluto na yung dinuguan sa wakas. Ito na siya. Kaya lang medyo maasim. Kasi si Papa Jods minarinate sa suka. At yung dugo naman ay binabad ko naman sa suka. So, nilagyan ko ang sugar. Masarap naman. Ang sarap ang kasaba. Pudding. Gagawa ulit tayo ng puto. Dahil mayroong dinuguan. Tingnan nyo ang liit ng aking molder. Yung dati ang laki. Lagyan natin ito ng cheese mamaya. Pagluto. Puto ni Mama Ella. Ginataang bilo-bilo. Laing o gagawing laing.